Sa maraming kwento ng sinaunang Pilipinas, may mga nilalang na hindi lamang naglalakad sa lupa o lumilipad sa dilim. Mayroon ding mga nilalang na sinasabing gumagalaw sa kalangitan at sa ilalim ng dagat. Isa sa pinakakilala sa mga ito ay ang Bakunawa. Ang Bakunawa ay hindi simpleng halimaw. Hindi ito basta nananakot sa kagubatan o sumisilip sa bintana sa gabi. Ito ay nilalang na iniuugnay sa buwan, sa dagat at sa mga eklipse. Sa ilang paniniwala, ang pagkawala ng buwan ay hindi likas na pangyayari, kundi gawa ng isang dambuhalang ahas na sumusubok itong lamunin. Sa ganitong kwento, nagsisimula ang hiwaga ng Bakunawa. Ang paniniwala sa Bakunawa ay nagmula sa mga sinaunang kwento ng mga komunidad sa Visayas at iba pang bahagi ng bansa. Bago pa man dumating ang siyentipikong paliwanag tungkol sa eclipse, ang biglaang pagdilim ng buwan ay isang nakakatakot na pangyayari. Isipin ang panahon na walang telebisyon, walang internet at walang paliwanag mula sa agham. Isang gabi, ang buwan ay maliwanag. Maya-maya, ito ay unti-unting naglalaho. Ang ganitong pangyayari ay hindi basta tinatanggap bilang natural. Sa ganitong karanasan nabuo ang kwento ng Bakunawa, isang dambuhalang nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat o sa kalangitan. At tuwing magugustuhan nito ang buwan, susubukan nitong kainin ito. Ayon sa mga salaysay, ang Bakunawa ay inilalarawan bilang isang napakalaking ahas o dragon. Mahaba ang katawan, makintab ang balat, at may mga matang tila kumikislap sa dilim. Sa ilang bersyon, ito ay may pakpak. Sa iba naman, ito ay gumagalaw sa ilalim ng dagat, ngunit umaabot hanggang kalangitan. Hindi ito nilalang na madaling makita. Sa katunayan, bihira itong inilalarawan bilang direktang nasisilayan. Ang presensya nito ay nararamdaman sa mga pangyayaring may kaugnayan sa buwan. Sa bawat eklipse, ang kwento ay muling nabubuhay. Sa maraming kultura, ang buwan ay may espesyal na kahulugan. Ito ay gabay sa gabi, tanda ng panahon at bahagi ng siklo ng buhay. Kapag ito ay nawala o natabunan, may pakiramdam ng pagkawala. Sa mga sinaunang paniniwala, ang buwan ay hindi basta bagay sa langit. Ito ay mahalagang bahagi ng balanse ng mundo. Kapag ito ay nanganganib, ang buong komunidad ay apektado. Dahil dito, tuwing may eklipse, may mga ritual na ginagawa. Sa ilang lugar, ang mga tao ay nag-iingay, nagpupukpok ng kawali, sumisigaw at nagdarasal. Ang layunin ay takutin ang Bakunawa at pilitin itong iluwa ang buwan. Ang ganitong kilos ay hindi simpleng pamahiin. Ito ay kolektibong tugon sa takot. May mga bersyon ng kwento na nagsasabing may 7 buwan noon sa kalangitan at isa-isa itong nilamon ng Bakunawa. Ang natitirang buwan ang siyang ating nakikita ngayon. Sa ibang bersyon, ang Bakunawa ay dating nilalang na nainggit sa liwanag ng buwan. Dahil sa pagnanais na makuha ito, sinubukan nitong kainin ang buwan at nagdulot ng kaguluhan sa kalangitan. Ang pagkakaiba-iba ng kwento ay nagpapakita na ang Bakunawa ay hindi lamang isang tiyak na karakter, kundi simbolo ng mas malalim na takot. Sa mas malalim na pagtingin, ang Bakunawa ay maaaring simbolo ng takot sa pagkawala. Ang biglaang pagdilim ng buwan ay maaaring kumatawan sa pagkawala ng liwanag, pag-asa o katiyakan. Ang dambuhalang anyo nito ay maaaring representasyon ng mga puwersang hindi kayang kontrolin ng tao. Sa harap ng ganitong puwersa, ang tanging magagawa ng komunidad ay magkaisa. Ang pag-iingay tuwing eclipse ay hindi lamang pagtataboy sa nilalang. Ito ay pagpapakita ng pagkakaisa laban sa hindi alam. Sa makabagong panahon, alam na natin na ang eclipse ay natural na pangyayari. Ito ay bunga ng pag-align ng araw, buwan at mundo. Ngunit ang kaalaman na ito ay hindi agad dumating sa sinaunang komunidad. Ang kwento ng Bakunawa ay maaaring naging paraan upang ipaliwanag ang isang nakakatakot na karanasan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng anyo sa hindi maunawaan, nagkaroon ng kontrol ang komunidad sa kanilang takot. Sa halip na basta maghintay sa dilim, sila ay kumikilos. Sa kabila ng siyentipikong paliwanag, nananatili ang kwento ng Bakunawa sa kultura ng Pilipinas. Ito ay bahagi ng panitikan, sining at mga kwento ng matatanda. Ang Bakunawa ay hindi na kinatatakutan bilang literal na nilalang.
ngunit ito ay patuloy na ginagamit bilang simbolo ng panganib at pagkawala. Sa bawat eklipse may mga taong naaalala ang lumang kwento. At kahit alam na ang siyentipikong dahilan, may kakaibang pakiramdam pa rin kapag ang buwan ay unti-unting naglalaho. Ang Bakunawa ay hindi lamang dambuhalang ahas sa ilalim ng dagat o sa kalangitan. Ito ay kwento ng takot sa hindi maipaliwanag at ng lakas ng komunidad sa harap ng panganib. Sa bawat pagdilim ng buwan, naaalala ang sinaunang paniniwala na may nilalang na sumusubok itong kainin. At sa bawat pagbalik ng liwanag, may paalala na ang dilim, gaano man ito kalalim, ay pansamantala lamang. Hanggang ngayon, ang Bakunawa ay nananatiling bahagi ng kolektibong alaala ng mga Pilipino. Hindi bilang halimaw na dapat katakutan, kundi bilang simbolo ng takot na minsang humarap ang ating mga ninuno sa langit at nagtanong kung ano ang nangyayari. At sa kanilang sagot, isinilang ang kwento ng Bakunawa.